Sabi okay daw sa Davao talaga ano na naman to? No, dumaan na naman po sa newsfeed ng aking Facebook mga kababayan. Oy, nako nasaan na ba kasi yung 51 billion na pondo sa Davao? Bakit ganito at tuloy-tuloy at walang hinto ang pagbaha ho? Tingnan nyo mga bossing. Baha tayo, baha. Wow, dagat! Ay, Davao pala. Davao pala! Bakit laging baha dyan? Ano ginagawa ng mga nakaupo dyan? Ano ginagawa ng mayor dyan? Ay, nakakulong pala yung mayor. Sorry. No? Ano naman ang ginagawa ng acting mayor? Ano naman ginagawa ng mga congressman dyan? Di ba, nanay, the survivor? Oh. Ihulong na ang baha. Naku, yun yata yung bahay ng dating Pangulong Duterte. Oh, kahawig oh. Kamukha no? Oh. Happy Lord. At mukhang parang wala namang ulan. Bumabaha. Mga Diyos ko. Ayo, umuulan. Malabo lang yung ating malabo lang yung camera kaya hindi ko nakikita masyado. Baha guys. Baha. Ay naku, tapos mukhang andumi pa oh. Sabi nyo kasi dati, nung kumakampanya si dating Pangulong Duterte sa pagka-presidente ang sabi ninyo, naku sa Davao napakaganda. Naku walang mahihirap sa Davao. Naku sa Davao walang salasalabit na mga kuryente. Sabi ni Fatima Ramirez, konting ulan, baha. Kaya naman, nung dati, ibinoto namin ang dating Pangulong Duterte tapos sasamahan pa at madadagdagan pa yon nung nung kampanya na laban sa droga na wala namang nangyari din. 6 na buwan, sabi, 6 na buwan. Bigyan niyo ako ng 6 na buwan, ubos ang droga sa Pilipinas. Ubuso yung tao, mga kababayan, sabi ng mga kababayan natin. Ubos ang tao, hindi yung droga. Yan yung mga binanat ng dating Pangulo nung panahon ho no? Nung eleksyon ng 2016, daming nabudol doon. Pati ho yung pagje-jet ski, mga kababayan, daming nabudol doon. Akala namin talagang totoo na titindig. Laban po doon sa mga gustong makasakop o laban po doon sa gustong mga sumakop sa ating bayan. Pero ano ho ang nangyari? Wala. Lahat ho, wala. Pati yung build. Nako, lakas makabudol ng build na yon. Di ba? Ang lakas makabudol ng build na yon. Bakit to, mga kababayan? 120 na proyekto ang itatayo sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ilan po natayo? 14. Yung isa yung isa pang suicide pa yata. Biruin mo pag papanik ka pagkataas. Tapos dadaanan mo pa yung rumaragasa na yumayanig. Although hindi ka naman masasalpok talaga nun, pero nakakatakot naman nasa ilalim mo yung rumaragasa yumayanig na na MRT. Di ba? Binoto ko din noon, sabi ni Ma'am Fatima Ramirez, binoto ko din yan noon si Duterte nung pandemic. Nadismaya ako, buti na lang time of pandemic, nasa Pasig ako at maganda ang pagpapatakbo ni Mayor Vico Soto. Yan din si Mayor Vico Soto, ang dami ding inilalabas niya sa Diskaya, no? Kaya nag-landslide naman Ito, napapatunayan na yata ni Mayor Vico Soto. Build money, sabi ni Lito Braga. Kayo mga taga Davao, hindi kayo napapagod? Ganyan yung sitwasyon nyo. Basta na lang, basta, mahal namin ang dating Pangulong Duterte, mahal namin ang mayor. Ganyan naman ang lagay ninyo dyan. Sasabihin, number 1 in Southeast Asia, safest city in Southeast Asia, tapos ganyan ang lagay ninyo. Safest city. Parang ang hirap paniwalaan mga kababayan. Di ba? Safest city, parang dinaig pa yung Singapore. Singapore mga boss chief mo sir, talaga namang doon iwan mo yung cellphone mo, walang magnanakaw. Hindi bumabaha, walang salasalabat na mga
kuryente doon. Mababa ang krimen doon, no? Ako ho, kahit ho ako Pilipino, mga bossing, kahit na dapat ang mas sabihin ko o mas panigang ko yung bansa natin at yung syudad sa atin, hindi ho eh. Galing ako doon. Alam ko kung ano ang katotohanan sa Singapore. Alam ko ang katotohanan sa Malaysia. Baka Malaysia nga lang eh. Hindi manalo ang Davao ho, mga kababayan. Pag sinabing safest city, di ba? Anyway, iwanan na ho natin yan. Pumunta ho tayo kay Vice Ganda, mga bossing. Nako po! Mabubwisit, maaasar, magagalit, maiinis. Lahatin nyo na ho! No? Ang mararamdaman ng mga DDS dito kay Vice Ganda. Eto, may pambanat na naman at hindi magugustuhan ito ng mga DDS, mga bossing. Hindi ho magugustuhan ito ng mga DDS. Bakit to, mga kababayan? Naku po, number one enemy ngayon nila si Vice Ganda eh. Oh, Vice Ganda, may pambulaga sa mga basher. Sabi oh. Di ba ang ginagawa ng mga DDS sabi, "Hoy nako, tiga, wag niyong tangkilikin yung McDonald's. Wag tayong sumali diyan sa McDonald's. Wag kayong kumain diyan sa McDonald's. Pikit mata tayo sa McDonald's." Sabi po ng mga DDS na wala naman pong pang McDo. Kung mag-McDonald's kada 3 buwan, ika-cancel daw nila yung McDonald's, hindi daw nila tatangkilikin. At yan pa ho pinangunahan pa ho yan ni Vic Rodriguez, di ba, Chai Chair? Oh, pinangunahan ni Vic Rodriguez, mga bossing. Sabi ni Angelito Lagos, "Boss Mark, totoo ba na umiinom si PBBM ng whiskey?" Mamaya natin talakayan yan. Yan ang susunod nating tatalakayin. Vice Ganda, no? May pambulaga sa mga vlogger. Kasi ang gusto nila, tanggalin po ng McDonald's, mga bossing, yung sponsorship nila kay Vice Ganda o kung yung si Vice Ganda ang magrepresenta no McDonald's. Kaso parang iba ang nangyayari, kabaliktaran ho ang nangyayari, mga bossing. Imbis na ho matanggal dahil yun yung gusto nila, no? Pinagmumukha nila, malalakas sa mga DDS, kaya pag sinabi namin sa McDonald's na ganito, tanggalin si Vice Ganda, tatanggalin yan. Kaso iba ho talaga ang nangyayari, mga kababayan. Tingnan nyo, tatahi-tahimik lang si Vice Ganda sa mga nagsusulong ng boycott sa mga produktong ini-endorso niya. Pero ang chika ng isang source namin ay malapit na raw mabulaga ng unkabogable star ang mga basher niya, ha? Oo, kaya hindi na sumasagot. Baka mamaya sabihin pa, bigyan pa ng mas malaking project ng McDonald's si Vice Ganda, no? Oh, Vice Ganda, ganito gagawin namin, no? Dahil mas lumalakas ang sales natin pagkatapos nung sinabi mo kay Duterte at pagkatapos kaming i-cancel ng mga DDS at sinuportahan naman ng sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mas bibigyan ka namin ng malaking proyekto. Ganyan kasi ho ang nangyayari, mga bossing. Yung pag-cancel nila, hindi totoo yun. No? Walang mangyayari ho dun. Dahil ang sinasabi nga ho natin, sila ay matagal na ho nasa minority. Ibig sabihin, wala nang kasupo-suporta ho sa kanila, mga bossing.